Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lilet, makukonsensya sa kapatid at gumawa ng maling desisyon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matchas. Unti-unti na ngang nagsisilabasan at nabubunyag lahat ng katotohanan sa Lilet Matchas. Matapos ngang mabuking nitong si Bonnie si Eira na talagang may tinatagong lihim nga ito sa kanya. Sinabayan niya nga na nakipaghiwalay ito kay Eira dahil malabo na sila at hindi na sila nagkakaintindihan nito. Kaya naman malamang nga ay ang ating bida na si Lilet Matchas na naman nga ang pagdidiskitahan at sisisihin nitong si Eira. Kahit ang totoo nga ay siya talaga ang may kasalanan kung bakit nakipaghiwalay si Bonnie sa kanya dahil nga maldita siya at may attitude. Samantala, sa pag-aaral nga nitong si Lilet sa kasong hawak niya kay Ino ay naalala niya nga ang video vlog nitong si Kurt sa lugar mismo ng pinangyarihan ng insidente. Kaya nireview nga nila ito at laking gulat nga nila na mahagip pala ng vlog ni Kurt si Trixie at si Ino na papasok ng kwarto. Ang malala pa nga dito ay si Trixie pa mismo ang naghihila kay Ino papasok ng kwarto. Kaya napakatinding ebidensya daw yun para sa kaso nitong si Ino na talagang walang sapilitang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Pinakita na nila ang nadiskubre nilang video kay Calorena at CDR. Masayang masaya sila sa video evidence na pinakita ni Kurt dahil sa wakas ay may bago na naman silang ebidensya na nagpapanalo sa kanila sa korte. Naiwan si Lilet ni Kurt. Nag-iisip si Lilet kung tama ba na gamitin ang putol na video para mapanalo ang kaso. Gaya nga ng sinabi ng bestie niya na kailangan buo ang video para malakas ang impact sa korte dahil hindi masasabing edited. Kaya naman sa pag-iisip nitong si Lilet ay naisip niyang wag na lang ilabas ang video evidence na hawak nila. Dahil bukod sa hindi kita dito ang buong pangyayari ay nakukonsensya na nga siya sa ginagawa niyang pamamahiya sa kapatid niya. Agad pumunta si Lilet kay Kurt para sabihin na bawiin ang video vlog niya at wag na nilang ilabas sa korte. Pero huli na ang lahat. Naibigay at napanood na nila CRD at Calorena ang bago nilang ebidensya. Naintindihan naman sana ni Kurt si Lilet kung bakit ayaw na biglang ilabas ni Lilet ang video sa korte. Alam niyang naawa si Lilet kay Trixie. Kaya minabuti ni Kurt na ipakausap si Lilet kay CRD para sa gusto niyang mangyari dito. Sa office naman ni CRD, binabawi na ni Lilet ang video ni Kurt. Pinayuhan niya si CRD na wag nang ilabas ang video dahil hindi naman daw yun makakount sa korte. Dahil hindi naman makikita sa video na walang rape na nangyari dahil wala naman daw video sa loob ng kwarto. Agad namang nagalit si CRD kay Lilet dahil malakas daw ang video na hawak nila. Dahil sa video na yun nga ay makikita na hindi pinilit ni Ino itong si Trixie na pumasok sa loob ng kwarto. Sinabihan ni CRD si Lilet na ngayon pa ba tayo susuko, Lilet? Ito na ang huling bala. Pinagdiinan naman ni Lilet na hindi naman makikita doon ang buong katotohanan. Pero hindi pa din nagpatinag si CRD sa gusto ni Lilet na mangyari dahil ang katotohanan daw ay inosente si Ino at yun nga ang pinaglalaban nila. Napansin ni CRD ang nangyayari kay Lilet na kung kailan malapit na sila sa dulo ng laban ay bigla na lang nga itong nagiging duwag at ayaw nang ilabas ni Lilet ang video dahil kampi pa din nga daw si Lilet sa ama niyang si Ramir. Kahit paano nga daw at kahit pinagtutulakan na nga daw palayo itong si Lilet ay pinipilit pa din nga nitong si Lilet na maging mabait dito kay Ramir. At hindi daw pwedeng pagtakpan ni Lilet ang katotohanan dahil ang video daw na yon ang magdidiin kay Trixie na sinungaling siya at inosente naman si Ino. Wala na ngang nagawa si Lilet kundi ang sundin ang utos nitong si CRD. Kinabukasan sa korte, nag-aantay si Ramir kay Lilet. Pinilit ni Ramir na makausap si Lilet.
para ipatalo ang kaso dahil nasasaktan na daw ito sa mga nangyayari at baka hindi na daw makaya ni Trixie lahat ng nangyayari. Kinontra agad siya ni Calorena dahil matapos daw ang ginawa at mga sinabi nitong si Ramir kay Lilet ay nandito naman siya ngayon para magmakaawa. Sinabi ni Calorena na hindi na yan uubra kay Lilet ang father side ni Ramir dahil kaplastikan lang daw yun. At reasonable na lawyer daw itong si Lilet, kaya wala na siyang magagawa. Gustong-gusto sanang kausapin ni Lilet itong si Ramir dahil nangingibabaw pa din nga ang pagiging anak niya dito. Pero kinontra na nga siya nitong si Calorena at pinapasok na sa loob ng korte para doon na lang sila magharap. Sa loob nga ng korte, nilatag na ni CRD ang bago nilang ebidensya. Tumistigo na din itong si Kurt sa korte na siya mismo ang nasa video at walang halong edit ang video. Pinaliwanag ni Kurt na hindi niya sadyang makuhanan ang video ng dalawa dahil mahilig lang daw talaga siya na mag-vlog ng sarili. Ikinagulat nga nila Ramir nang ipinanood sa korte ang video nitong si Trixie. Nakitang-kita na si Trixie talaga ang humahatak kay Ino papasok ng kwarto. Hindi naman pumayag itong si Trixie, kaya tumayo siya at kinontra ang video. Dahil hindi daw buo ang video, kaya hindi daw sapat yon para sabihin na hindi daw siya ni-rape ni Ino. Galit na galit si Trixie, kaya pinatigil siya ng judge dahil hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Pagkatapos nga ng hearing, ay napag-isip-isip ni Lilet ang mga nangyari at sa nakita niyang mukha ni Ramir na nakakaawa. Kaya naman dumiretso siya sa office nitong si CRD para sabihin dito na uurong na siya at magbibitiw na siya sa kaso ng anak nitong si Ino. Dahil maski siya ay naguguluhan na nga din sa mga nangyayari at nasasaktan na din nga daw siya sa mga ginagawa niyang pagda-down kay Trixie kahit na nga daw masama ang ugali nito sa kanya. Gusto daw ni Lilet na maniwalang inosente si Ino, pero nangingibabaw daw kay Lilet na ayaw niyang mapahamak si Trixie dahil sa mga ginagawa niya dito. Dahil lang daw sa kaso na hawak niya. Kaya napagdesisyonan daw nitong si Lilet na mag-back out na sa defense team nitong si Ino. Nagulat naman si CRD sa desisyon ni Lilet dahil sa nagpadalos-dalos ito sa kanyang desisyon na dahil lang daw sa awa niya ay bibitawan na ni Lilet ang katotohanan at hindi niya paglalaban ang kung ano ang nararapat. Masyadong nadismaya si CRD kay Lilet dahil kung kailan nga patapos na ang laban ay saka naman susuko itong si Lilet. Tuluyan na kayang susuko si Lilet sa paghawak ng kaso ni Ino? Wala na kayang tsansa itong si Ino na makalaya dahil sa pag-uurong nitong si Lilet na humawak ng kaso niya? Sino kaya kung sakali ang papalit na abogado dito kay Lilet? Yan nga ang mga kaganapan sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.